Good morning guys, welcome to my vlog. So galing ako kanina sa sa mailbox namin. May mga kinuha akong mga letter and dumating na yung SIN ni Pio. So hindi na kami pumunta doon sa office ng SIN. So ito yung parang ID ni Pio hanggang sa laki na niya. So ito yun, itatago ko na to and I think this is yung birth certificate niya. Dumating na din yung birth certificate niya. Tapos nakita ko kanina yung Amazon, dumating na din yung tripod ko. Tetestingin ko. Ayan, bubuksan natin yung tripod. Ito kay Daddy. Kasi nasira yung tripod ko eh. Nasira yung tripod ko. Kaya bumili ako ng bago. Napakahirap mag-video pag walang tripod. So, yay! Andito na tripod ko. Ayan, parehas lang siya nung dati ko. Pero mas mura to, nabili ko, $19 lang. So, yan. So, yan, gamit ko na siya. Nag-order na kami ng birth certificate niya. Wait lang. Ito yung birth. Yan. Ito yung, ganito yung birth dito sa Canada, guys. Manitoba. Yan. Para siyang, $5 dito. So, plastic yung, birth certificate. Hindi siya papel. Plastic siya. So, hindi ko, ito kay Daddy to. Hindi ko bubuksan yan kasi kay Daddy yan. So, yun lang ang mga na-receive namin. Ito yung mga importanteng document ni Pio na kailangan ko itago. So, ang in-order ko, dalawang klase kasi yung i-order nito eh. Yung ang i-order mo, kung gusto mo yung yung parents is ilalagay yung pangalan ng parents or yung wala yung pangalan ng parents. So, ako, kinuha ko yung yung nandyan yung pangalan namin ni Kevin. So, pero alam nyo guys, dati nung kay Alicia, kasi hindi pa kami PR nung nanganak ako kay Alicia kasi. So, dati, in-apply namin si Alicia doon sa social insurance na office talaga. So, ngayon is pinadala na nila. Hindi ko alam kung dahil ba PR na kami dito or hindi ko alam. Basta ngayon is kusa na nilang pinadala. So, ang iniisip ko kasi, hindi na lang namin kuhanan muna si Pio ng SIN. So, at least naman nandun lang naman yun. So, ngayon is pinadala na nila. So, okay na lang. Okay na din na na pinadala na nila. So, ngayon, ang iniisip ko naman yung Manitoba Health Card. Yun naman ang iniisip ko ngayon kung paano ko i-apply si Pio. Pupunta ba ako doon sa health card para ipapadagdag ko siya or tatawag na lang ako sa Manitoba Health na ipapadagdag ko na siya sa namin sa Manitoba Health Card. So, siguro tatawag na lang. So, yun na nga guys, no. Sa previous vlog ko is, yun nga, may balak ang kaming lumipat ng ibang probinsya, especially sa Alberta. So, yun ang option namin talaga na gusto namin lipatan ni Kevin. But, may mga nagtatanong sa akin kung hindi ba masama na
lumipat kami kaagad, kaka-PR lang namin last year. So, kaka-PR lang namin nung last July. So, I'm not sure ha. Hindi ko alam kasi hindi ko pa to na-studyhan. Kasi gusto ko pag-aralan pa kung hindi ba siya nakaka-apekto sa citizenship namin. Kasi ang rinig-rinig ko lang ha. Rinig-rinig ko lang to sa mga kababayan natin na kapag kaka-PR lang is hindi pa talaga pwedeng lumipat ng probinsya kapag alam mo yun, yung biglaan kang lumipat tapos kaka-PR mo lang sa province na yan. So, ayun ang pag-aaralan ko pa kung ano ba talaga ang policy nila dito sa Manitoba about sa PR and sa mga gustong mag-apply ng citizenship. Kasi marami naman akong mga ka-work dati na pagka-PR nila is lumipat kaagad sila ng province. But lagi nga nilang sinasabi is too risky kung agad-agad na lumipat. Kasi nga, ang Manitoba ang nagbibigay sa'yo ng permanent residency. So, dapat mag-stay ka muna dito ng ilang taon, mga ilang years siguro, 2 to 3 years, bago ka lumipat ng ibang probinsya. Kasi siguro, iisipin lang, unfair naman sa Manitoba yun. Though nung nasa Pilipinas naman kami, ang plano lang naman talaga namin is dito sa Manitoba, lalo na dito sa Winnipeg. Kasi nandito yung mga family ni Kevin, yung asawa ko. So, hindi namin in-expect na pagdating dito is mababagot pala yung isip namin na gusto namin lumipat sa ibang probinsya. Ika nga, sabi ko sa previous vlog ko, kami ni Kevin ay mahilig kaming mag-explore. So, as long as hindi pa kami talaga stable, gusto namin na mag-explore pa or pumunta pa sa ibang probinsya kasi malay mo, mas magustuhan namin doon or may mas magandang opportunity para sa amin. Yun nga, pinag-iisipan pa namin talaga. Pinag-iisipan pa namin mabuti mag-asawa kung ano ba talaga ang ikakabuti para sa amin. Kaya nga, lagi namin pinagdadasal talaga kung ano ba talaga yung plano ni Lord para sa amin. Sa mga nasa Alberta ngayon na galing dito sa Winnipeg, especially sa mga galing dito sa Winnipeg na naglipat sa Alberta, anong masasabi nyo? Kasi naguguluhan pa talaga kami mag-asawa. So, ano yung masasabi niyo sa amin? Hindi niyo ba pinagsisihan na lumipat kayo dyan? Anong kinaibahan na ng Winnipeg at saka Alberta? Kasi yun ang gusto talaga namin. Gusto namin malaman at pinag-aaralan ngayon. Kasi ayaw din naman namin mangyari na sa bandang huli is pagsisihan namin. Alam mo yun? So, just comment down guys kung ano yung mga masasabi nyo about sa Alberta kasi gusto namin pag-aralan lahat or mag-message, mag-personal message kayo sa akin kasi willing talaga kami mag-asawa kung ano ba talaga yung, alam mo yun, basta interesado kami. Wala na ako ibang masasabi, interesado kami lumipat talaga ng ibang probinsya. Gusto namin ang Winnipeg. Alam nyo guys, gusto namin tong Winnipeg naman. But, alam mo yun, maliit kasi siya na city. Sobrang liit niya na city. Hindi ko siya, ewan ko, ano ba maihan tulad ko sa Winnipeg kung sa Pilipinas. Siguro Dumaguete. Mga ganon, no? Dumaguete siguro. Oo, basta maliit, as in maliit talaga. Maliit lang tong Winnipeg. Like, meron lang kami 3 mall dito. 3 or 4. But yung 3 lang kasi yung lagi namin napupuntahan kasi yung isa is nasa downtown. Yeah, hindi bihira kami dun. So yeah, siguro nagsawa lang kami. Nagsawa lang kami dito. Maganda dito kasi nandito yung family namin. Though meron din kamag-anak yung asawa ko sa Alberta. But nandito kasi yung mga kapatid niya. So nandito talaga yung family ng asawa ko. But gusto pa din namin talaga lumipat. Pero yun nga, pag pinag-iisipan ko kung lilipat kami, dapat siguro by employment. Maghahanap ng work doon muna bago lumipat para hindi maapektuhan yung citizenship namin. So ito pa, totoo ba to? Totoo ba na maaapektuhan yung citizenship kapag lumipat kami kaagad? Na kaka-PR lang namin. So, ang dami kong question Marami akong question talaga na gusto kong, basta, ang dami kong tanong kasi syempre,
kailangan natin careful. Kailangan natin careful kasi sobrang init na ng ng Canada ngayon. Baka kasi pati citizenship is pag-iinitan pa nila. So yun, nag-iingat kami mag-asawa bago kami mag-decide sa bagay-bagay kasi baka masasayang lang at mapauwi kami ng Pilipinas kasi kapag PR dito, pwede pa din mapauwi ng Pilipinas. So, sa mga viewers ko or sa mga subscribers ko, I really need your help. I really need your insights kung ano yung masasabi nyo. But kung ano man, kasi marami pa naman kaming time. Kasi 'di ba kaka-PR namin last year, so next year nung nag-compute ako online is eligible naman na kami mag-apply ng citizenship. So hindi naman kami nagmamadali na kaagad-agad ay lilipat talaga kami. Kailangan ko muna kailangan muna namin pag-aralan step by step kung paano. Basta as long as hindi pa kami stable dito sa Manitoba, lilipat kami before kami mag 35 years old kasi under 35 pa naman kami. So sabi ko sa asawa ko, dapat by 35 kung gusto man natin talaga lumipat is lilipat na tayo. Kasi sayang na ang oras kung lilipat kami tapos matanda na kami. Sayang ang oras. Na ako yung nasasayangan yung oras tapos makakapundar na kami ng mga bagay-bagay dito. So sayang, sabi ko as early as possible lilipat na tayo kung pwede na. Kasi, diba, wala namang mawawala kung susubukan namin. Alam mo yun, gusto ko kasi na mas madaming opportunity sa mga bata. Mas marami ba opportunities kung nasa Alberta? Siguro nga, no, mas maraming opportunities sa Alberta. Kasi, mas malaking city siya eh. Mas malaking city siya compared sa Winnipeg. But, tignan natin. But, yeah, yun ang rinig-rinig lang namin. Mas maraming opportunity talaga sa Alberta. So, yun lang guys, no. Pag-pray nyo kami kung ano man yung magiging buo na plano para sa amin. And yeah, I really need your suggestions talaga or comments or personal message me kasi yun ang kailangan namin mag-asawa. Kailangan namin ng tulong nyo. And yun lang. So, hanggang dito na lang guys sa video na ito. And I'm looking forward sa mga comment and mga suggestions nyo about sa buhay sa Alberta or sa mga galing ng Winnipeg, pumunta ng Alberta. Alam mo yun, gusto kong marinig din yung mga experiences ninyo, though maraming mga mapagdaanan na naman ng mga struggles. Kasi yun nga, magsisimula na naman ulit. But that's fine. Kasi gano'n naman talaga. So, maraming salamat sa panonood ng aking mga vlog. And don't forget to subscribe sa mga bagong subscribers ko. Maraming salamat and welcome to my channel. And don't forget to like, share, and comment. And hanggang dito lang. See you to my next vlog. Bye!